tanong. Talangin mo sa Nagagaya ako. Sorry. Nagagala tuloy. Nagagaya to. Teka, Aling Marie, natutuwa kami kasi yung aming mga pananaw, nagiging pananaw ng mga rosas. Napakasarap sa pakiramdam din at makita ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga kabataan, na yung inyong mga adhikain at pananaw sa larangan ng politika ay hindi nagiging ampalaya katulad ng iba. Nakakatuwa din kasi yung dating naging kalaban sa politika ng Pangulong Bongbong Marcos ay umaayon sa kanya. Natutuwa kami kay Leni Robredo nung sinabi niya na ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tagumpay ng mamayang Pilipino. Ibahan ito sa kabila. Naging kakampi, yung pala ginamit lang para naman manalo si Sara bilang vice-presidente. Pero dito, nuulit ko, ano ba ang nakita nyo kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sumuporta kayo sa kanya? Aaminin ko, nung 2022, talagang hindi ko ginustong iboto si PBBM dahil sumama siya kay Duterte. Pero sa pamilya ko, si Pangulong Bongbong talagang pinaboboto. Ngayon, sabi ng mga DDS, balimbing daw ako. Sabi ng mga kalaban, talagang ganon, balimbing. Hindi ako balimbing. Ako lang ay nagpapakatotoo sa sarili ko. Correct. Na ang sinusuportahan ko dito ay ang mabuting paglilingkod ng mga politikong umuupo na ang magandang epekto para sa aking pamilya ay maaasahan hanggang sa ako ay pumanaw. No? Kaya ako sinusuportahan si Presidente Bongbong Marcos. Yan. Yes. Sapagkat ang hinahanap ko sa isang politiko ay nasa kanya. Vicente, Yan. no? Vicente, hindi pala away. Yun. Hindi siya pala bunganga kagaya ni Sara Duterte. Inilantad niya, wala siyang pinili, kaibigan, kapatid, kaalyado, wala siyang pinili nung magkasala, nung magnakaw, ibinulgar niya. Correct. Isang bagay yan na hinangaan ko sa kanya. Pangalawa, ang katahimikan ng bansa ang aking hinahangad. Correct. At nakita ko yan kay Pres Bongbong Marcos. Kaya kung pwedeng ulitin, uulitin ko. At kung tatakbo siyang muli, iboboto ko siya Kita niyo? ng buong pamilya. Okay. Di ba? Galing ano. Alam nyo, kung ganito lang isang dating Rosas, dating sumusuporta kay Leni, at ngayon nakita, hindi naman kasi bulag ang mga tao Kung meron lang talagang matinong kaisipan Di ba? Kung may matinong kaisipan ka, makikita mo yung ginagawa ng Pangulo na pagpaporsige, na pagmamahal sa taong bayan. Walang tigil yung mama. Kagagaling lang sa ospital, minasama pa nila. Kagagaling lang sa ospital, nagtrabaho na. Todo. Walang pahinga yung mama So sabi ko nga, yan, nakukuha niya sa nalilipasan na ng gutom Dahil sabi nga ni Professor Clarita, Yes. yung mama hindi kumakain hanggat hindi natatapos yung trabaho Oo. May nagpatotoo nun si Clarita, Professor Clarita Carlos. Sabi niya, nakita ko si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ba yung hindi nagtatrabaho? Minsan naaawa ako Dahil nalilipasan ng gutom, hindi kumakain hanggat hindi natatapos yung trabaho. Minsan na naisip ko rin Kasi Aling Marie, parang ganun din ako. Na kapag hindi ko natatapos yung trabaho ko, malungkot ako. Mas gusto ko pang matapos kaysa sa kumain. Minsan Diba? Siguro ganyan din kayo. alas 2 na, alauna, no? Diba? Ngayon, yung ba maikukubli natin, maitatago natin sa mamayang Pilipino, nakikita nila yan. Yes. Kaya wag na kayong magtaka kung walang sumasama sa inyo. Tama. Dahil ang mga Pilipino, survey, hindi kami naniniwala dyan. Boo. Ipakita nyo sa kalsada kung ano ang dami nyo. Tumpak. Dahil kami, pinakita na namin ito. Correct. Yes. Kaya nga, kayo,
wala na tayong ibang magiging presidenteng katulad ni PBB. Correct. Biro nyo ito na lang po ang abangan nyo, yung anti-dynasty bill. Sino ba makikinabang ng anti-dynasty bill? Direktang mahihirap. Tayo po, magkakaroon tayo ng pwesto ng mga gobyerno na. Hindi na lang sila-silang mga apelido, pare-pareho. Ngayon, binuksan ng ating Pangulo ang pintuan para sa mga bagong henerasyon, bagong mga apelido, hindi na kinukulong ang korupsyon sa sariling pamilya na nangyayari ngayon. Yan ba ang Pangulo na bangag? Yan ba ang Pangulo na masasabi yung weak? Kita nyo ang mga, eto pa, yung travel tax, di ba? Yung travel tax. Mama Marie, yung MRT, libre 3+1. Kita nyo yung mga direktang ginagawa ng Pangulo. Mga magsasaka lang kahapon. Irigasyon. Lahat direct impact, kaya nagkakasakit ang Pangulo, nagka-pimple sa bituka. Sususugan ko yung sinabi niya, Aling Marina, wala na tayong makikita pa na Pangulo na katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Merong isang pilantropo ang nagsabi niyan. Darating ang panahon, hahanapin natin sa ibang katauhan ang isang Bongbong Marcos at hindi na natin makikita. Kaya kung meron man tayong sisihin kung bakit hindi nagampanan ng husto, nahirapan gampanan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang tungkulin, sisihin natin ang mga Duterte dahil sa panunungkulan niya, naging pasali-sali. Ibig sabihin, naging problemang malaki. Yes. Walang ginawa kundi mang-away, mang-sira, puro na lang ganun paulit-ulit araw-araw. Yes. Aling Marie. Tapos yung iniwan pa ng mga Duterte problema, malaki pa sa mundo, no? Correct. Tapos, ayan na, nung nakita nila na naaayos na ng presidente ang mga problema ng Pilipinas, yan, sumasarga na naman ang mga kademonyohan ng mga Duterte. Pilit nilang sinisira. Pero malabo kayo. Sa pamamagitan ng aming pagsasalita na nakakakita ng mga kabutihan na nagagawa ng presidente, ilalantad at isisigaw namin yan para hindi nyo malason ang isipan ng taong bayan na nag-aakalang ang mga Duterte ay mabuti. Kaya kayo mga DDS, kung ayaw nyo makinig, sumama na kayo sa mga Duterte doon sa China. Ha? At kami, na matitira dito sa Pilipinas, kami yung patuloy na magtitiwala at maniniwala kay Presidente Bongbong, no? Hanggat siya'y nakaupo. At kung sinong pagkakatiwalaan niya, na pagpapasahan niya o pagte-turn overan niya ng mga hindi niya natapos at ng mga na-accomplish niya, yun naman ang aming susuportan. Kaya wala kayong puwang, mga Duterte, sa bansang Pilipinas. Wala kayong puwang na maglingkod sa national government. Inyo na ang Davao kung gusto nyo. Pero sa national government, hindi na kayo pwedeng umentra pa. Yo!